Magandang gabi po sa inyo. Kumusta po kayo? Kahit na medyo ang ating unang gabi ay dinalaw ni Bebeng. Meron ganito ang pangalan ni Bebeng. Ang pangalan yata ng bagyo na nasa Pilipinas, ang pangalan ay Bebeng. Tama? Bebeng. Salamat at kayo ay nagpaunlak sa aming paanyaya. Okay? Nadaluhan ang ating programa ngayong gabi, ang kaunahan ng gabi sa ating pag-asa. Okay? The hope for today sa English. The hope for today. Ang napapanahong pag-asa. Alam ninyo, meron akong isang nakausap. Ang sabi ay ganito, maaari mong alisin ang anumang bagay sa isang tao. Maaari mo siyang alisan marahil ng kanyang bahay, maalisan mo siya halimbawa ng kanyang kasuotan, ng kanyang mga ari-arian, maaaring mawala sa kanyang buhay. At maaari mo siyang alisan marahil ng maaaring pinaka para kanyang buhay. Pero ay ganito. Okay. Huwag mong aalisan ng pag-asa ang tao. Huwag mong aalisan ng pag-asa ang isang tao. Sapagkat pagka ang isang tayo na wala ng pag-asa sa buhay, siya na ang kaawa-awa, hindi ba? Kaya ang ginagawa ng iba, kapag ka sila'y nawalan ng pag-asa sa buhay, ano ang kanilang ginagawa? Nagpapakamatay. Kasi wala na siyang pag-asa sa buhay. Para sa kanya, yun na ang katapusan. At dahil siya wala ng pag-asa, siya na mismo ang naglalagay ng katapusan sa kanyang buhay. Kaya nga ang ating programa, aking naisip na talaga yung pangalan ay napapanahong pag-asa. Sapagkat alam ninyo sa ating panahon ngayon, inyo bang napapansin na talagang kung ating obserbahan ang takbo ng panahon, parang hindi na kagaya talaga ng dati. Hindi ba? Kung inyong titingnan ng panahon ngayon, ang kalagayan ng panahon, lugar ngayon parang tag-init pa talaga, pero napaagap na ang bagyo. Tama? Napaagap na ang bagyo. Mangyari talagang kung aking ipaliwanag, kumbaga sa aking pagtingin, kumbaga sa tao, ang mundo ay matanda na. Okay? Matanda na at kumbaga'y nakakalimot na, ulyanin na, sumasa na talaga sa kanyang lagi ng takbo. Matanda na ang panahon, at ito ay pabago-bago at hindi lamang yon. Dahilan sa pagtanda ng panahon, marami ring problema ang dumarating sa sangkatauhan. Nandyan ang mga bagyo, nandyan ang mga landslide, nandyan ang iba't ibang uri ng mga karamdaman, nandyan ang tinatawag na yung mga digmaan ngayon. Yung ating mga OFWs, di ba? Yung mga nagtatrabaho doon sa ibang bansa. Maraming bumabalik. Bakit? Magulo doon sa ibang bansang pinagtatrabahoan nila. Yung Japan, na ang sabi ay magaganda at kanilang matitibay ang kanilang mga building, nung datna ng lindol, hindi nga sila naapektuhan ng lindol. Pero anong nangyari sa kanila? Naapektuhan naman sila ng daluyong o tsunami. Okay? At marahil inyong nababalitaan yung mga halos ay libo-libong namamatay dahil sa mga kalamidad na maaaring dala ng tinatawag na kalikasan at gayon din mga kalamidad at mga pangyari sa buhay na nagdadala sa kanila ng kapahamakan, dala na rin ng kapabayaan ng tao. The point is, ito po ang tanong, sa ganitong kalagayan ng tao, maaaring tayo ngayon naririto at buhay. Okay? Pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Tama? Hindi natin alam kung ano ang maaaring biglang darating sa atin
at maaaring magdala sa atin ng kalungkutan, maaaring magdala sa atin ng karamdaman, at ang pinakamasakit, magdadala sa tahanan ng kamatayan. Tama? Ngayon, ang tanong, sa ganitong kalagayan ng buhay ng tao, mayroon bang pag-asang maaaring panghawakan ng tao? Lalo na nga, kung dumarating ang ganitong mga malulungkot na karanasan sa ating tahanan, anong pag-asa meron tayo? Kaya nga ito po ang dahilan sa ating kalagayan kung bakit aming nais dalagang ipangalan sa ating programa ay Napapanahong Pag-asa para sa iyo at para sa iyong pamilya. Tingnan nga natin kung pwede na yung ating slides. Naalala ko yung isang kwento. Merong isang lalaki na ang kanyang edad ay 99 years old. 99 years old siya. Kulang na lamang ng isa't isang daan na. At sa kanyang kalagayan na ganon, ay naalala ng isang nagtanong sa kanya nung siya ay, hindi pa ng 99, pero bagaman siya ay 99, ay masigla pa rin siya. In-interview siya nung siya ay 92, bagaman siya ay 99, 92, in-interview siya ng ganito. Sabi sa kanya, Lolo, bakit sa inyong edad na yan na kayo'y halos ay mag-iisandaan na? Malakas, masaya, masigla pa ang inyong pangangatawan. Ang sabi niya, mangyari kaming mag-asawa ay merong kasunduan. So ito po ay para sa pamilya. Kaming mag-asawa ay merong kaming kasunduan. Ano ang inyong kasunduang mag-asawa? Ang sabi nitong lalaki, ang aming kasunduang mag-asawa, pag ako'y galit, pag ako'y galit, ang gagawin na aking asawa, siya ay hahawakan niya yung kanyang ginagantsilyo. At siya ay kahit na anong aking sasabihin, di siya maggantsilyo lamang ng maggantsilyo. Huwag siyang magsasalita hanggang sa matapos na ang aking galit. Yun pala ang kanilang sikreto. Ay sabi naman niya, at ang dagdag pa rito, pagka naman halimbawa ay siya ang galit, alright? Pag ako ang galit, sabi ng lalaki, ang gagawin ng asawa ko, maggagantsilyo, tahimik lamang siya. At pag siya naman ang galit, ang gagawin ko naman, ang usapan namin, ako'y lalabas ng aming bahay. At ako muna'y magpapahangin. Sabi ng nagtatong, ano naman pong kinalaman ng inyong mahabang buhay doon sa inyong pinag-usapang mag-asawa? Alam niyo, sabi ng lolo, kasi madalas ako sa labas ng bahay. At dahil ako'y madalas ako sa labas ng bahay, nakakalanghap ako ng sariwang hangin. Ang ibig sabihin noon, madalas silang nag-aaway. Kaya siya madalas lumalabas. Ngayon, pero ang puntos dito ay talagang tunay na kinakailangang magkaroon ng tulong ang bawat pamilya. Okay? Kaya nga, ito ang ating sinasagawa, Happy Family Forever Seminar. Tingnan nga natin kung ito'y gagana. Okay? Empowering the family for time and for eternity. Ito po ang layunin ng ating programa ay upang bigyan ng sigla, upang bigyan ng kalakasan ang bawat pamilya na hindi lamang para sa kasalukuyan, hindi lamang para sa kasalukuyang panahon, kundi alam ba ninyo, ang nais ng ating Panginoong Diyos. Ang pamilya ay masaya, hindi lamang ngayon. Ang nais ng Panginoong Diyos, ang pamilya ay para sa walang hanggan. Nais ko pong banggitin sa inyo ang isang talata sa Biblia na ang sabi ganito. Juan 14:1 hanggang 3 is not there, pero sa ulo ko ang sabi ng Biblia ay ganito. Huwag maglumihana ng inyong mga puso. Manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya din naman kayo sa akin, ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan na
dakong kalalagyan, ano sabi doon? At kung kayo mapaghanda ko ng dakong kalalagyan, ay muling paririto ako upang kayo tanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Ano ang puntos dito? Sabi ng ating Panginoon si ganito, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Paroroon ako, ipaghahanda ko kayo. At kung ako'y makapaghanda na, I will come again. Sino po dito sa inyo ang alam yung dasal na Ama namin? O napakinggan na yon? Okay, di ba ang sabi doon, Ama namin, na nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo. Yun ang ating laging dinadasal, ang pagdating ng kaharian ni Jesus. At ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Nais ng Panginoong Hesus, hindi lamang ang Ama, hindi lamang ang Ina, hindi lamang ang anak. Ang nais ng Panginoong Hesus, sabihin niyo mga anak sa inyong mga magulang ha, nais po pala ni Jesus ang ating buong pamilya pupunta sa langit. Amen? Ito ang dahilan kung bakit ang ating programa ay Empowering the Family for Time and for Eternity. Okay? Pagka daw ang mag-asawa, yung kinakasal, tingnan ninyo doon sa mga kinakasal, ay nananalangin at sila ay ibinadalangin ng nagkasal, ay nagtatatawanan. Mangyari, doon sa isang kinasal, merong isang nagpatawa nung kanya nung siya idinadalangin na nung nagkasal sa kanila, ay merong nakasulat doon sa sapatos niya na, tulong! Tulong! Saklolo! Saklolo! Kaya nagbibiro yung lalaki nung siya ay kinasal na, naglagay dito sa kanyang takong ng sapatos, Saklolo! Saklolo! Tulungan ninyo ako. Okay? Ang katotohanan nga niya ay ganito. Ang buhay mag-asawa at gayon din ang tahanan, marami sa mga tahanan ay mayroong problema. Mayroong problema. At ang bawat tahanan nangangailangan po ng tulong. Nasaan ba yung aking asawa? Nandyan ba sa audience? Okay. Nasaan ang aking asawa? Ay, nandun sa likod. Kami ng aking asawa ay kasal na sa loob ng 1987 hanggang ngayon, 2011. Ilang taon yun, Kenneth? Mahina sa mathematics, ha? 2011 minus 87, ilan yon? Ha? 24 years. Okay? Okay? 24. Tama ba? Kami po ay kasal na sa loob ng 24 ng taon. Okay? At gusto ko pong sabihin sa inyo, ang aming buhay mag-asawa ay hindi naman perpekto. Pero ang aking masasabi ay, ang aming buhay mag-asawa ay masaya. Pastor, kayo ba'y merong problema? Meron kaming problema sa aming buhay mag-asawa. Pero ang pinakamahalaga sa mag-asawa, bagaman nakakaproblema, alam nilang lutasin ang kanilang problema. Tama? At sa amin pong karanasan na mag-asawa, ito po ang marahil ilang ibabahagi ko sa inyo upang matulungan ko rin kahit papaano ang inyong pamilya. Alam niyo kung bakit? Napakahirap noong ang inyong pamilya ay hindi masaya. Sipin mo, lagi kayong magkasama tapos kayo hindi masaya. Hindi mo naman pwedeng palitan. Kasi dito sa Pilipinas, walang diborsyo. At saka kahit pasabihin dito sa Pilipinas ay merong hiwalay, hindi yun solusyon. Tama? It's not the solution. At kung halimbawang kayong mag-asawa nagkasundo ng anumang pagkakasundo tungkol sa inyong pamilya, malungkot pa rin. Bakit?
Kahit na kayo'y nagkasundo na kayo magkahiwalay, tandaan ninyo, lalong-lalo na kung kayo merong mga anak, tandaan ninyo, kawaawa ang buhay ng inyong mga anak. Kaya nga sa lahat ng naabot ng tinig na ito, kami po'y patuloy nag-aanyaya sa inyo. Ang layunin po ng programang ito ay magbigay ng mga sabihin nating napapanahong mga gabay at payo upang kayo ay maging masaya sa inyong pamilya. By the way, baka yung mga dalagang narito ay sabihin, naku, yung pala namang programang yun ay para sa mga mag-asawa, ay ako'y dalaga pa. Paano yan? Mga dalaga at binata, kayo ay kinakailangang umatin din sa ating programa na ito. Hindi kinakailangan kayo'y merong asawa upang kayo dumalo sa pagpupulong na ito. Alam niyo kung bakit? Kung merong karnasang dapat ay pinaghahandaan ang tao. Halimbawa, di ba, ilan dito ang estudyante? May see your hands, yung mga estudyante. Alright? Okay, salamat. Pag kayo nakatapos ng high school, nakatapos ay kayo papasok ng kolehiyo, ang iba ay nag-aaral ng pagti-teacher. Tama? Ang iba'y nag-aaral ng pagiging, halimbawa, ay inhinyero. Ang iba'y nag-aaral, halimbawa, ng pagiging nurse. Ang iba'y nag-aaral ng pagiging doktor. Subalit, ilan sa inyo ang tinuturuan kung paano ang mag-asawa? Wala. Halos ay walang pagtuturo kung paano ang magandang relasyon sa buhay mag-asawa. Tama? Walang kurso niyan. Subalit dito sa ating programang ito ang panahong kayo magkaroon ng mga kaalaman kung paano pipili ng mapapangasawa. Isa yan sa pakasang ating tatalakayin. At kung kayo mag-asawa na, paano nag-uusap ang mag-asawa? Paano magkakaroon ng magandang ugnayan ng mag-asawa? In other words, talagang ito ay kinakailangan ng mga nagnanais na magkaroon ng masayang pamilya. Tingnan ninyo ito. Sang-ayon sa pag-aaral, divorce, ito yung statistics. Tingnan po ninyo ito. Noong taong 1900s, sa 13 kinasal ay isa ang diborsyo. Walang diborsyo sa Pilipinas. Subalit ang nandito sa Pilipinas ay yung mga nagkakahiwalay. Tama? Yung mga nagkakahiwalay na ito ang tinatawag na pinagmumulan ng mga yung broken family. Ngayon, noong 1940, sa 6 na kinasal o sa 6 na mag-asawa, isa ang nagdidiborsyo o di kayo naghihiwalay. Noong 1990, lumiliit ng lumiliit. 2. Sa bawat 2 at maging nung panahong 2000, sa bawat 2 mag-asawa o nag-aasawa, isa ang nagdidiborsyo, 50%, kalahati. Ano ang ibig sabihin nito? Marami sa mga nag-aasawa ay hindi masaya. Marami sa hindi nag-aasawa, marami sa mga mag-asawa ay hindi masaya. Tanungin ninyo ang inyong sarili ngayon. Kumusta ang inyong buhay mag-asawa? Kumusta ang inyong pamilya? Ang inyo bang buhay mag-asawa at ang inyong pamilya ay masaya? Ang programa natin, mga minamahal na mga kaibigan, ay naglalaw yung kayo'y mabigyan ng gabay. Nais po namin na ang bawat pamilya dito sa, barangay ba? Ano ito? Sungay? West or East? Okay, Sungay East. At sa lahat ng narito sa ating covered court na ito, ang ating layunin, ang inyong pamilya ay maging masayang pamilya. Kaya nga, kayong mga naririto, bukas ng gabi, mag-anyaya pa kayo. Gaya ng pinangako ng ating MC kanina, kung kayo makapagdadala ng isang buong pamilya bukas, meron kaming sorpresa sa inyo. Para sa inyo
at para sa buong pamilyang inyong madadala. Okay? Para sa buong pamilyang inyong madadala. Ngayon, 50%, ang sabi dito ay talagang umuuwi sa paghihiwalay o di kaya ay pagdidiborsyo. Ang sabi ng isang nagpakasal ay ganito. Alam niyo, napapakakuan talaga ng pag-aasaway. Nung mag-sweetheart pa, abay labing-labing. Pero nang sila'y mag-asawa na, abay hindi na labing-labing. Hindi sa halip na, naku, na ang sarap ng buhay, I love you. Ang minsay na papakinggan ay, pesting buhay ito. Hindi lamang sabi pesting buhay, impyernong buhay ito. Wow! Impyernong buhay ito. Maraming pamilya nangangailangan ng tulong. At 2 o 3 po ang maaaring maging kumbaga ay solusyon ng tao sa kanyang kalagayan na hindi masaya ang kanyang pamilya. Number 1, ang kanyang maaaring gawin ay ito una, maghiwalay. Yan ang unang ginagawa ng iba. Ay kung maghihiwalay naman kayo at kayo mayroong mga anak, paano ang mga bata? Tama? Nakakaawa ang mga anak. Kaya nga, pag-isipan natin ang bagay na ito. Ang ikalawang maaaring gawin ng tao ito. Ang ikalawang maaaring gawin ng mag-asawa ito. Kung sila'y merong problema, ay di ang gagawin nila'y tiisin na lamang ang problema. Kaya tayo nakakarinig ng mga sinasabi, yang asawa ko, yang asawa mo, pasang krus sa iyo. Napakahirap mapakinggan, napakasakit pakinggan ng gayong mga pangungusap. Alam po ninyong mga minamahal na mga kaibigan, hindi panukala ng Diyos na ang asawang lalaki o ang asawang babae ay maging pasang krus ng sinuman. Ang panukala ng Diyos, ang mag-asawa'y masayang magsama. Ang panukala ng Diyos, ang bawat pamilya ay maging masaya at maligaya. Amen? Kaya nga sa lahat na nagnanais magkaroon ng maligayang tahanan, patuloy kami nag-aanyaya, patuloy kaming nananawagan. Bukas, huwag kayong mawawala. Hindi ang solusyon ay paghihiwalay. Hindi ang solusyon ay tiisin mo na lamang. Sapagkat ang solusyon, mga minamahal na mga kaibigan, ito'y pwedeng mabago. Amen? Ito ay pwedeng mabago. Ang inyo mismong pagsasama ngayon, ang inyo mismong pamilya ngayon, ay maaaring mabago at kay maaaring maging maligaya at masaya sa inyong pamilya. Ito ang dahilan kung bakit kami naghanda ng ilang mga paksa sa mga gabi na ating pagsasama dito. At ang mga paksa na ating tatalakayin. Brother Kenneth, pwede bang iyong i-project sa ating screen ang mga paksa na ating tatalakayin? Dito po sa ating pag-aaral dito, bukod sa pag-aaral natin ng relasyon ng mag-asawa, ay atin din pag-aaralan kung ikaw ay isang binata o isang dalaga. Ano bang klase ng dalaga ang dapat mong hanapin? Yan. At kung ikaw naman ay binata, tama ba? Ang binata, anong klaseng dalaga? At kung ikaw ay dalaga, anong klase naman ng binata ang dapat mong hahanapin? Kung ikaw ay medyo nagkakaroon na ngayon ng, sabi mo, binagsasabi na sa'yo ng I love you, o di kaya naman ay ikaw ay nagbabalak na magsabi sa isang babae ng I love you. Teka, ikaw ba'y talagang in love? Pag-aaralan natin yan, okay? Ngayon, sinabi ko lamang sa inyo na hindi ang solusyon sa ating problema sa ating tahanan ay paghihiwalay o diborsyo. Hindi ang solusyon sa ating tahanan na mayroong problema ay manahimik na lamang at tiisin ang lahat ng hirap. Sapagkat ang totoo ay meron talagang home, sweet home.
maaaring ang inyong tahanan ay maging masaya, maaaring maging maligaya. Dumalo kayo sa ating pagpupulong gabi-gabi. Okay? Bukas ng gabi, ang ating pag-aaralan ay 3 sangkap. Tama ba yon? 3 sangkap para sa matagumpay na komunikasyon. Pero parang naisip ko, nauunahan natin yung 4 na sikreto para sa masayang tahanan. Yan ang ating pag-aaralan bukas ng gabi. Pagkatapos, ito ba ay tunay na pag-ibig? Pagkatapos 3 sangkap para sa matagumpay na komunikasyon. Yung sunod nating gabi ay magkabagay ba kayo ng iyong minamahal? Kung ito po'y bagay doon sa mga mag-aasawa pa at bagay doon sa mag-asawa na. Bakit pa kayo hindi magkasundo? Bagay ba talaga kayo? Kung hindi kayo magkabagay, pwede ba kayo maging magkabagay? Pwede. At yun ang ating tutuklasin. Okay? Sunod. Nako, 3 paraan ng pagsasabi ng I love you. Paano maaring ipakita at sabihin o di kaya ipahiwatig ng isang tao ang kanyang pagmamahal. And then, ang sunod, 7 hakbang ng pag-aayos ng kagalit. Sino ditong mag-asawang hindi nagkakagalit? Kaming mag-asawa ay nagkakagalit din, kahit ako'y pastor. Ngayon, wala naman sigurong mag-asawang hindi nagkakagalit. Kung gusto niyong mapakinggan kung paano ang pagkakagalit, pumarito kayo. Kasi, ituturo namin sa inyo kung paano ang pagkakagalit ng mag-asawa na ito ay kanilang maaayos. Yon ang pinakamahalaga. Paano aayusin ng mag-asawa ang kanilang relasyon, ang kanilang pag-uusap, ang kanilang gagawin kung sakali mang sila'y nagkakaroon ng pag-aaway. Okay? 7 paraan para pigilan ng stress o pagkabalisa. 6 na bagay na dapat malaman tungkol sa sex. Naku, may sex education pa. Sa gabing yun, wag muna ang mga bata pa parito, ha? Kailan ba yun? Yun lang ang mga teenager at saka yung mga magulang. Kasi ito may picture yata, Brother Kenneth. Alright. 6 na bagay na dapat malaman ng babae at lalaki tungkol sa sex o tungkol sa pagtatalik. And then 17, 8 hakbang upang maging malusog at masaya ang pamilya. Kasi kung sakitin tayo, paanong magiging masaya ang pamilya? Paano makakapagtrabaho ang ama at ang ina kung mayroong mga karamdaman? 18, 2 ina, 1 sanggol. 19, 10 bagay na dapat malaman ng lalaki tungkol sa babae at 10 bagay na dapat malaman ng babae tungkol naman sa lalaki. And then ang kahuli-hulihan, sweetheart, ako'y buntis. Yan. Delikado yan. Alright, pero itong mga bagay na ito ay ating tatalakayin. Sana wag kayong mawawala sa gabi-gabi. Ang amin po lamang tanging layunin, magkaroon kayo ng isang masaya, maligaya, matagumpay na pamilya. Isang tahanan na inyong gugustuhin laging kayo'y naandoon at kasama. At ang nais nga po natin, tahanan hindi lamang sa tahanan dito sa lupa, ang nais ng ating Panginoong Diyos, isang tahanan hanggang sa kanyang pagbabalik. Pagpalain tayo ng Diyos.